tayo dyan ito iti Philippians. Katangag Sapa, chapter 3. Ito yung text ko tayo. And kung nabiro ka nyo, pakilukat nyo. Kung tayo basahin, verse 1 hanggang verse 21. So beginning verse 1, let us read it all together. Go. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Write the same things to you. To me indeed is not grievous, but to you it is saying, beware of those, beware of evil workers, beware of concision. Beware of circumcision, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I will. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But that which were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless that I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but none, that I live in Christ. And accounting him that having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him in the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. That by him means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after that I may appear ahead, through which also I apprehended Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting these things which are behind, and reaching forth unto these things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be this-minded, and if anything may be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us to an example. For many walk of whom I have told you of them, and I tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Whose end is their destruction, God is their belly, His glory is their shame. To mind earthly things, for our conversation is in heaven, and whence also below the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able, even to subdue all things unto Himself. Niya ako Diyos kay mapadayawan, at mapalit kayo ng sugaw. Yaman ang taga ni Kapsat niya, Lisa, may nanakikang ko, ako mo ngayon. Ito yung text ko tayo, but na-preach ko way back June 8, 2014. Ito yung chapter 3. You see, almost the whole chapter, the whole book of Philippians, but may kasama iti tunggal may sa if you have been with us during those times. So let me just reveal no niya lang talaga iti background iti dito yung Hebrew iti Philippians. According to the word history, and you can read that also in the book of Acts, the Acts of the Apostles. Iti Philippians kat dagitoy da iti tattao nga nanaet iti Philippi. Iti Philippi kat may sanga ili nga in-establish ni King Philip during the Greek Empire or the Grecian Empire. Ni King Philip kat isuna iti Macedonian hero. Ya anak na awan sa bali no saan nga ni Alexander the Great. Amen. So aan nga impasubli nga ano nga pamo ni Alexander the Great kada deta dia world history. Isu nga nagbalin nga great ni Alexander kaputa ti pinili ni King Philip nga mangisuro kinyana kat awan sa bali no saan nga ni Socrates. Nagyay da great philosophers. Kat amuyo man nga iti estudyante ni Socrates kat awan sa bali no saan nga ni Plato, and then estudyante ni Plato kat ni Aristotle. And the nagbalin nga estudyante
ni Aristotle kat awan sa bali no saan nga ni Alexander the Great. So the pinaka-foundation na data kat nagito'y nga lessons with no kapanunutan na nagaku kini Socrates. Nagito'y the great minds that shape the life of Alexander the Great. Kat during the time of the Roman Empire, na inawat na garon iti Greek Empire, inawagan da daytoy akas Romana Philippi, deta tinagana. But later on, nagbalid dayta tatanga city of Philippi. So iti daytoy nga city of Philippi, doon tayo i-trace at daytoy iti maysa nga ministry with no church nga narugian ni Apostle Paul during his first missionary journey. Nagrugi daytoy iti AD 50, AD 49 kan AD 50. Ta iti panakaisurat na iti surat kada iti nga Philippians is in the later parts iti biag ni Apostle Paul iti AD 62. So kahit nga saon nga daytoy nga simbahan ket nagrugi 12 years earlier. Matarusan dapat makita dito nga background. Idi nagrugi dito nga simbahan ket nagadu iti istorya nga naamuan tayo. In Acts chapter 16, dito kat na impormaran tayo nga dito na nga nambit iti maysa nga European businesswoman nga itinaga na ket ni Lydia iti city of Philippi. Isuday ta iti nangguo iti umpuna tayo nga House of Lydia nga isuti sursurudan iti simbahan data. Dagito ita dagiti babakat, grupo iti babakat nga namati that was led by Lydia. Isuwa jay balay da Lydia, isuti dagdamo nga nag-worshipan ta. Ijay city of Philippi or tinaytoy nga Philippian church, dito'y mat nga nag-exorcise ni Apostle Paul iti maysa nga babae nga nakaidardaruman na. Ngam iti na-exorcise na daytoy nga babae nga naluganan iti kuna tayo nga spirit of the devil. Kat isuna kat naibalog ta na pabasol mayat tinaramid na nondakas isuna iti sangwanan ni tao. And you can read all this information in the book of Acts. Ngayon surat awan sa bali no saan nga ni Dr. Luke para no kasano na nga dipinsaran ni Apostle Paul iti panakaibalog na. Because naisurat na dahito nga Philippians, tada iso na jay second trial nan. Ngam jay book of Acts was written in order to set him free, jay first trial na. Matarusan nyo. So ako nakada kayo nga jay Gospel of Luke was written, tapno iparlawag ni Luke kini lawyer nga itinaga na kat Theophilus, no anya jay pamati nga tiningil ni Apostle Paul. No apay nga nagbalin nga kasya isuna, no apay nga madusdusa isuna, apay nga naidarog isuna. Kano anya tinaramidan daytoy nga pamati kinya na babaen jay book of Acts. So there are two volumes written by Apostle Paul, by Dr. Luke. The first volume is the book of Luke, and the second volume is the book of Acts. Iso nga jay book of Acts chapter 16 in detalyanan jay no kasama ni rugyan ni Apostle Paul, iti daytoy nga simbahan ijay Philippi. Are you following? Kat dito nga simbahan, as I mentioned earlier, narugian 12 years prior dito nga panakaisurat na. Kat kaya ko nga i-describe kada kayo no kasano nga insurat ni Apostle Paul. Dito nga surat. Because kaduang kada tayo, basbasahan tayo lang dito, but we do not know the background of the letter. Isuna ka they babalot in the worst prison in the whole of the Roman Empire. Mamertine prison. That is the name of the prison house. A very popular prison. It was popular because it is in that place that the Apostle Peter was imprisoned until he died. And in that prison also, Apostle Paul was imprisoned until he died. Ijay dapat na incarcerate na igagalot, iti sakada, adda iti siyarda, kababay da, adalang iti abot na. I researched this Mamertine prison.
Imbis na walulan ti kapasidad na diya nga baludan, inarami tayo suda ka 42. So times 5. Congested. Nagadung nga kriminal. Ti kakatuwanan dyan. Kat iti makanda, isi serve kinyada saan nga iti plato, no di kat ibukbuk na ijay datar. That is the prison cell wherein Apostle Paul penned this episode. Kung kita nyo gagawin kakapsat kat nagmayat iti introduction na ijay chapter 1, he was encouraging these believers. Nagpatuloy iti pamatida. Apay ayan. Because there are false teachers. There are false pastors that are destroying the church in Philippi. Just as there are false teachers in false pastors, in false believers that are destroying your life as a believer. Kaya makinig kayo dito. Insurat ni Apostle Paul na ito. And the intention that you actually nga buludan is to destroy these people. Dagito'y nga declared them as criminals, these prisoners, physically and psychologically. And inikanda isuda iti pagsuratan. Dahil lang ti available kinyada. Ada iti surat winupis o no kung nga kimpo tayo tatangat papel. Nga ti aramidan lang iti dahil nga balod kat amino na jay crime against him. And he will be set free. All he need to do is to write in that piece of paper that the crime he was indicted to is true and he will be set free. So yung kalayaan ng isang kriminal ay nasa kanyang kamay. At pwede siyang gumawa ng kasulatan na inaamin niya yung mga akusasyon na yun at siya po ay mapapawalang sala. Pero para kay Apostle Paul, wala siyang kasalanan. At wala siyang dapat isulat. Kaya ginamit niya yung papel na yun para isulat yung mga sulat na ito, mga epistles sa iba't ibang churches. Are you following? Nung may minsan, basta na naglaka ka na tayo. Dagdayo ka nagserbi kanya po Diyos kung jay foundation, kadag ito'y na pamati kong simbahan, hantay mga presyar. Sungat na naramidan tayo. Agay-ayang iti pamati itong galmay. Apostle Paul was accused. Kung nada apay ang patpatiyan nyo ni Apostle Paul, pinanawa na kayo. Hanggang isunat, hanggang na kayo ti priority na, hanggang amo nga isunat of church planter. Isung apostolos, tiyawag kinyan, apostolos means one who is not permanent in one place. One who travels from place to place to start a ministry and a work using the gospel. Diakonos, dagitada, ititatao nga agyan iti may isang lugar permanently to oversee the ministry. So hanga diakonos ni Apostle Paul, he is an apostle. Dapat mawatan tayo dito. The accusations nga dito, nakita tayo dito nga una dinipinsaran jay bagina. Kuna nga ijay verse 4, do I might also have confidence in the flesh, if anyone thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I know. No adaman iti tao, nga dapat agtalog iti bagina, kag isuna kat karapat dapat, siya kumaday ta, I am a Benjamite, from the tribe of Benjamin. Concerning the law, I am a Pharisee. Lahat ng qualification na hinahanap nyo bilang tagapagsalita ng salita ng Panginoon, nasa akin yan, sabi niya. Why? Because these people, after certain years in their life, they began to question Apostle Paul. At ulit din yung mga membro dito sa church. After you have been with us for quite some time, you love to handle this church, and you appreciate the ministry, but today, you talk against your pastor,
you talk against the ministry. Yung problema yan, hindi lang ngayon yan nangyayari sa panahon ni Apostol Paul. At yan ang problema sa Philippi na dinala ni Epaphroditus nung binisita niya si Apostol Paul sa Mamertine prison. At in-appreciate ni Apostol Paul ang church sa Philippi at sabi niya, nung ako'y naghihirap, kung ako'y nagkasakit, nung ako'y nangangailangan, among all the churches that I planted, it is the Philippian church that helped me. In chapter 1, you can read that. But in chapter 2, pero bakit ngayon parang nakalimutan niyo yung mga magagandang ginawa ninyo? At naniniwala kayo sa mga taong nag-aakusa sa akin. Yun ang sabi niya po sa Paul. Because these false teachers, they are visiting these believers and they are telling something against the pastor. At ito namang mga believers sa Philippi, naniniwala sila. Instead nga, defend nila sa Apostle Paul, katulad ng nauna, tinulungan nila, pinadalhan nila ng comfort, pinadalhan nila ng pera, pinadalhan nila ng pagkain, pinadalhan nila ng damit. Ngayon, naniniwala na sila sa mga nag-aakusa sa kanya. Kaya tatlong problema. Ang problema ng mga Philippians. They were infiltrated by false teachers. They believe in false teaching. At nagkakaroon ng division sa church. At ito ang address. Ina-address ni Apostle Paul dito. Diamanak that the Philippians ang nga personal ng baga ni Apostle Paul dahil nga sumbat na kada ito'y mga believers bido Kristiyano di Philippi. Iti dipiritsami that I am here in front of you speaking to you directly or talk against this ministry who support the backsliders. I am talking to you directly today. Makinig kayo. Isipin mo noong unang nagpunta ka dito. You all appreciate what comes in your mouth is positive. But when you begin to fellowship with those backsliders, it changes everything. Bakit? Agyaman na, takulsunan mo, ibagbarak natin kadakal. Dito yung kakabsat awanan, titsansan ni Apostle Paul na magbisita kanyada because at any moment he will be executed. At dala-dala ni Epaphroditus sa sulat na ito para sabihin sa mga Kristiyano, lagi pa niyo no kasalungan na rugihan na itang ministry. Kung kitaan niyo, no niya iti suffering ngayon sakripisyo ni Apostle Paul, tapno saan kayo mamamatpatay kadagita na kataktao awat yung sakripisyo na. Anya din sakripisyon na kita katao magdadadal simbahan for you to believe them. Because that scenario is almost similar to the scenario of this church as we approach the 50th year of this church. And I have only 3 points to share with you today. And I entitled it, Closeness to Christ. This episode was written to encourage the believers at Philippi that at any circumstances of life, like in the darkest moment of their life, Christ must still shine on them. And during the brightest moment of their victories, Christ must be the one glorified. Ito po, yung kabuuan ng sulat ng episode na ito. Kasi sabi ni Apostle Paul, in my suffering, learn from my suffering. Sabi ni Apostle Paul, that in my suffering, I point no accusing fingers. Pero ang sabi niya, this is all for the glory of God. Diba? Nung first, kung napag-aralan yung life and works of Apostle Paul,
the first missionary di Jordan na naibalo di Suna. So he was set free because there was a certain ruler named Theophilus who defended him in that trial. Pero nagpumilit siya na pumunta sa Rome. Di po ba? At yung mga kasamahan niya, yung mga men na sumasama sa kanya, sabi na, huwag ka nang pumunta sa Rome kasi sigurado mamamatay ka doon, napakarami mong kaaway. So sabihin ko sa iyo, if you speak the truth, you will make and build a lot of enemies. But you speak a half-truth, everyone becomes your friend. Pero nung sabi niya, naalala ni Apostle Paul, nung unang tinawag siya ng Diyos, gagawin kitang minsahero sa harapan ng mga hari at ng kaharian. Sa kanyang paglilibot sa buong mundo, sa kanyang ministry, he was never in Rome. That's why sabi niya, I want to be tried in Rome. At doon, sabi ng Bible in the book of Acts, the household of Caesar was converted. Amen? Yun ang bunga ng gospel. Na kahit sa aking kamatayan, sabi niya, maliligtas pa rin ang dapat maligtas. Kasi yun ang ibinigay ng Diyos na buhay ko. And but by that kind of conviction, makikita natin yung closeness ni Apostle Paul kay Kristo. Ang tanong ngayon, are you close to Christ? Are you close to Christ? Or let us rephrase that, is Christ close to you? Or sa isipan mo lang, why are you murmuring? Why are you complaining? Why are you backsliding? Why are you backsliding? Kung muna dito yung gagawin kapsat, kuna na dyan verse 1. Finally, kung makita nyo dito yung kasurat, a very emotional letter. Palaging sinasabi ni Apostle Paul, he tried to end this letter. He was saying finally, but he did not end in chapter 3. Actually, he end kasi doon sa chapter 4, therefore my brethren, dearly beloved, in long for my joy and my crown. Yung finally niya, naging therefore sa chapter 4. Hindi niya may close yung letter. Because binu-voice out niya talaga lahat yung damdamin niya. Because deep inside him, death is staring in his face. Kaya nandito, baka pag mamatay ako, tuwang-tuwa yung mga pandito eh. Mga kunwari faithful pero unfaithful pala eh. Matayin ni Pastor Bastian. Tatayo dito, ari-ari dito simbahan. Mapalinon ka, Ginom! Mapalinon ti Palanos! Mapalinon nga no, special, awan ti special gathering ka na tayo. Awan na ti midnight watch. Awan na ti family camp. Unay kinumpromit ka papapanak tayo. Because that is encrypted in your heart. Yun yung masabi ngayon, kasi andito ako, inuubos ko yun. Pero lalabas yan sa iyong buhay, don't walk. Ganyan ang mga Kristiyano sa Philippines. They are divided. And they are just like two moving stones grinding together. Kaya imbis na bibigyan ng glory ang pangalan ng Diyos, hindi, nasisira ang pangalan ni Kristo. Bakit instead na nagtutulungan sila, nag-aaway sila. And true enough, if there is a schism in the family, that family will never be blessed. If there is schism in the church cannot move forward. The question is, are you close to Christ? Let me ask that question to you personally, individually. Are you close to Christ? Number 1. Verse 2 to 8. There is the warning. Tatlong W lang ito. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of concision. Kanya ti aso. Iti aso na tulog deta no pakpakanon, no lumabisin kagad na. Basta ikitatao ang manulog iti simbahan, instead that they are sheep, they are become dog. They are becoming dogs.
evil workers who love the work of iniquity instead of the work of righteousness. Makinig kayo. At sana tamaan ang puso at budhi ng mga tao. Sa ngayon pa lang, ang akala mo faithful ka. But are you close to Christ? Sabi dito, beware of concisions. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ang basihan ba ng pagsamba mo sa Diyos ay dahil malakas ka? Dahil yumayaman ka? Dahil mapira ka? Kasi sabi niya po sa Paul, in my suffering, Christ showed its brightest. Sana ganun tayo. Sa paghihirap ng church dyan sa Philippi, sana si Kristo pa rin ang nangingibabaw. Sana ganun tayo. Pero kung minsan, iba ang nangyayari sa ating paghirap, nasasakripisyo ang ministry. Adu-adu tirasun tako. Ajak makali, pastor, tanay waday mayak, sunodin mayan pa'y, umiyakad ng utang, tanay mawawanan kami. First thing and foremost, apay nga mawawanan. Hindi takalitin, bagan ni Kristo, balik ka nga mamatikin yan at mawawanan ka. No? If you are a genuine believer, God shall supply all your needs. Diyan kumatitinglong, babalan di pamati. Tadadat yung nakarit that there is a testing in verses 2 to 8. Testing that results in great rejoicing. At yung testing na ito ay sa pamamagitan ng suffering. And many Christians, instead nalalabas yung great rejoicing nila during suffering, ang nangyayari dyan ay great sadness, great blaming, great murmuring. Biniblame natin ang church, biniblame natin si pastor, biniblame natin yung mga kapatiran, biniblame natin ang lahat-lahat. But we cannot blame ourselves when suffering starts. Kitaan nila ito. Kunahan natin verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Nagadaban banag nga kuna nga nasaya para kinya. Inikat ko amin nagyan. Apay ayan. Because Christ does not like it. If you are close to Christ, mawawala sana ito. Kayong mga young people, yung mga katamaran nyo, walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyanong sumusumbat sa kanyang magulang. Amen! Walang Kristiyanong magnanakaw. Walang Kristiyanong kagurguran na, diyan kapsat na. It cannot be. You cannot reconcile it. Pero kung ang doktrina mo ganyan, you believe in a false teaching and you patronize a false teacher. Ano ba sabi niya? In verse 8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For I have, for whom I have suffered the loss of all things, into counting but dung, that I live in Christ. If you are close to Christ, be willing to lose yung mga bagay-bagay na sa akala mo ay valuable, pero ito pala ay walang silbi sa mata ng Diyos. How can you know it? How do you know that is of no value, of no use in the ministry? By studying the Word of God. Amen. May problema ka na tayo ka. Mas nagawin niya Apostol Paul, dito ay chapter 4 in Magana. Na kayo magpaiso. Iti church ka ng suportakin na, kinakasapulan na, iti financial needs. Diba? Church in Macedonia is the church in Philippi. Yung unang kada kayo, na saan nagaputi kinadakal tinto Diyo, wino kinabasit tinto Diyo, tapno masatisfaya. Gumanyat, ikunanay dyan, a very beautiful. May sulat ito yung nakilibataya, iti may sa nga leader iti pali iti ito. Anong sabi niya?
yung popular verse dito. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Sabi pa niya dito, in verse 8, finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure. Napakarami niyang sinabi dyan. Pero ang isang bagay dito na napakatinding versikulo ay yung sabi niya, may isang verse dito eh. Sa bali niya panakawat na i-expound ko dito, handa na mamati, yung galay bagang nakita niyo pa dito, it speaks about financial need. Verse 13, I can do all things through Christ which is strengthening me. Sinasabi natin, ado timang pupunta itang verse, but they are quoting and explaining it away. Pero kung babasahin mo, yung context dyan ay yung mga tulong na na-receive niya. At hindi ako umaasa sa mga laki o kaya liit ng tulong niyo. Pero, ano sabi niya? Through Christ which is strengthening me. Doon ako umaasa. Amen. Nataado ti pa pastor, handa nga kahit nga mapan, no handa nga ma-raise niya punto nga kasapulan. Dapat na ni Kristo ti pag-relaya isang IT ministry nga hanggang in-establish ti pamati, saan nga bumayag? Iti maysa nga kuna tayo nga aramid nga magpadayaw kini Apo Dios nga awan iti pamati na awan iti serbina. Isu nga dadya walk of faith tayo mapagyo ti maysa nga lugar awan ti kontak tayo, awan ti mangsabat kada tayo, awan ti mangpakan kada kayo, awan ti mangpainom kada kayo. Why? Because it takes faith to do that. Though we are promoting it, somebody still does not believe. Testing that results in great rejoicing. At andyan yung warning niya kusupong. Warning niya na hindi mangyayari yung rejoicing sa atin. Ang nangingibabaw sa buhay natin ay complaining, murmuring, criticism, backsliding life. Bakit? Because we believe the dogs and we believe the evil workers. And we actually, anong sabi niya? Fellowship with them. We are in consensus with them rather than in consensus with Christ. Secondly, yung warning andyan. Pangalawa, sana itong wisdom ang mapapasa inyo. Verse 9 to 13. Ano ito? Truth that results in great reversal. Ang katotohanan na magbibigay ng patutuo. Yung sabi niya, and found in him not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith, the righteousness which is of God by faith. Ito ang katotohanan. There is nothing good in us. Alam niyo ba yun? At pagharap tayo sa Panginoong Diyos, ang good na nasa atin ay yung goodness ni Kristo mismo. In verse 10, that I may know Him in the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. The great reversal. Nung siya ay Pariseyo, anong ginagawa niya? Pinipersecute niya yung mga believers. Pero nung siya ay sumampalataya, nagsimulang magsilbi sa Diyos, anong nangyari na? Dinedefend niya yung church ni Kristo. Nung pinipersecute niya yung church, pinagpapala siya. Di ba? Bakit siya pinagpapala? Wala siyang kaaway eh. Suportado siya ng mga religious leadership, ng mga Pharisees, may pundo siya. Pero nung siya ay umanib sa totoong pananampalataya, sa truth, anong nangyari? Naghirap siya. Pero nung sabi niya, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Kaya yung kamatayan para kay Apostle Paul, para sa kanya, ito ay pintuan para maating ko yung resurrection. Takot na takot tayong mamatay. Lahat tayo takot. Because this is not yet the time. Amen? Amen! Kaya tayo makita iti pamilya, itong galmay sa, kaya tayo makita dagitida sa kapsat, anak tayo, apo tayo, kaya tayo makita na agragoda, successful da. We are not afraid to die, but we are not ready to die. Amen! Sino sa inyo ang ready to die? Ngayon pa lang, ipapa-insure ka na namin.
Wala. We are not afraid to die, but we are not ready to die. Pero kay Apostle Paul, sabi niya, kung ito lang ang paraan, kung ang kamatayan lang ang dahilan para ma-experience ko ang resurrection unto death, mangyayari yan sa akin. Napakatinding pagka-close sa Diyos. This is what determines our closeness to Christ. Kaya nga sa kanya, no holds barred yung mensahe niya eh. Dito pa lang sa sulat na ito, pambira, 11 years na inalagaan niya yung church na yan. Sa pamamagitan ng mga kanyang mga pinapadalang mga missionaries at mga preachers, pero sa 12 years nila, pambira, pumutok yung napalaking problema. Nagkakaroon ng division, schism doon sa church. So, gusto niyo bang mangyari dito sa church na ito? Nangyari yan sa history ng church na ito? Mga pastor na babayero, kung saan-saan ginagamit ang pira ng church. Naman, sublatan tayo nito eh, wala tayong property. Pero nalalaman ko dun sa mga membro, meron sila financial report. At ngayon na inaayos natin, ayaw pa ninyo. Gusto nyo pa yung mga sumisira sa church? Alam, amoy yung kakabsat, ibagat kada kayo man, dagay na tao, nga kunang nga gayon mo, I know them way before you. I have been with them for so many years. Alam ko yung takbo ng utak nila. Kaya huwag mong sabihin, tama ka at mali ako. Kasi mas kilala ko sila kisa sa inyo. Kilala ko kung gaano kalinis at karumi ang buhay ng bawat isa sa atin dito. Kaya huwag mong sabihin, ipasto kami saan na nga mo, I know it. And I know things that you do not know. I don't just say it. Are you listening? Why I'm saying this? Because as we approach the 50th year of the church, ititatawag ka, ay, may stress at kalagitid ang mapalag mo. Kung naman suporta kayo, magdadala kayo ba? Kung naman tumulong kayo, mangipugkuktar kayo ba? And if you do that, you are doing that for the church. Wisdom. Ito ang dapat mag-gain natin kasi sabi doon sa verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, now as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after that I may apprehended, for which I also apprehended of Christ. Yung mga bagay-bagay, kung ano yung testimony ni Kristo, yun din ang magandang testimonyo ko. Sabi niya sa verse 13, brethren, I count myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Dito tikarin ko kada kayo. Hindi naglabas ng aldaw, naglabas ng bulan, naglabas ng taon. We are backsliding in heart. Tatakuma sa amin. Kasi dito hindi ko na eh. Dito iti great reversal eh. Ano iti ko na dito eh? And reaching forth unto the things which are before. Anya dagito iti before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito iti wisdom that brings great reversal. Pero paano magkakabaliktad? Paano ka matututo? Paano ka magiging santo? Paano ka magmamature kung palagi kang bata? Kung palaging kabata? Immaturity ang gusto mo. Doon ikaw kung aglam-lampay ka kanayon, tatlo mauawatak siya ka kanayon, may ayaw ka kanayon. No, it cannot be. Amen. May sakan nga bakit? May sakan nga lakay. Nung ti ugalin, inakabak na kay nagituida kids. Nagituida kids, ang muda no nung tanda, because nagkamali ka. Sika nung ma-review ka, kung nung lamot nung santo ka. Ano sabi niya? Napakatindi. Yan yung wisdom. And lastly, because it's now 12:04. Sabi ko, gusto ko sana yung preach ito ng matindi, pero nagising kayo, pag nabandog kayo. Kapudya 4 days na kami. From verse 15 up until verse 17. Andito yung invitation. Let us therefore as many be perfect, be thus-minded. Magkaisa tayo, sabi ni Apostle Paul. Kalimutan ninyo yung siraan, kalimutan ninyo yung pag-aaway ninyo. Yung mga taong sumisira sa akin para kayo ay magrebelde sa church.
Kalimutan na ninyo yun. It's not too late for you to start all over again. Ito ang challenge niya. Kaya sabi niya, let us therefore as many as be perfect, be this-minded. If in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Kung ikaw ay napakahirap umintindi, ipanalangin mo ngayon na ipaintindi ng Panginoong Diyos sa ito sa iyo ngayon. Ano itong pangatlo? First is the warning, which is the testing that results in great rejoicing. Second is the wisdom, truth that results in great reversal. And the third is the will, path that result in great rewards. Meron tayong gagawin. At ito ay action, ito ay commitment para magkaroon ng great rewards ang pananampalataya ito. Anya iti kunan. Let us therefore as many be perfect. Karigagayan tayo nga mangsurot iti usto, mangaramid iti usto, mangpanunot iti usto. Kunana iti verse 16. Nevertheless, whereto we have already attained. Ano pa naman ang Diyos na? Let us walk by the same rule. Ano ito? Disiplina. Hindi pwedeng iba yung disiplina mo, iba yung disiplina ng sa iba. Hindi, dapat pari-parihas. Tama ba? Nagbigat. Kaduang kada tayo, hanggang ka kastaya kada kami. Awan ti kalingga dito, awan ti bigit, awan ti mountain province. Pari-parihas tayo amin nga managbaso, that qualifies us. Nung napakawan iti basol mo, rumbong laeng nga di amus ni Kristo dito'y ay ni Apostol Paul. Tapno, taglangaran ni Kristo iti biyag tayo, let us, sabi niya, be perfect. And secondly, let us walk the same road. And thirdly, let us mind the same thing. Ito ang will. Dahil kumain iti adat panunod nga makita iti aramid. Nawagan tayo. Kaya ito nga makita iti gloria, parabol ni Apo Diyos iti biyag diyo kas may isang namati. Dito iti awis na. Unana di verse 17. O dito yun. Kakabsat, be followers together of me, and mark them which walk as you have us for an example. Kitaan niyo matibyagan. Pagsurutan niyo siya, kuna niya Apostol Paul. As my life is close to Christ, you should see my life to become your life in order to be close to Christ. Hindi pwedeng yung life ko, na yung suffering ko, na aninag si Kristo, na sa victory ko, na bibigyan kadakilaan si Kristo. Hindi pwedeng ito ang buhay ko, at sasabihin mo na iba yung buhay mo, na sa iniquity, sa kasalanan mo, na aninag si Kristo. It cannot be. Na sa victory mo, sino ang nabibigyan ng kadakilaan? Ang sarili mo. It cannot be. It must be Christ. Ito ang sinatawag na unity ng church dito. Kasi naging divided na nga sila eh. Kasi nung kita nyo dito, verse 18, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Tell me, kausapin mo ang sarili mo ngayon. Yun bang taong kinafi-fellowship mo? Yun bang taong nag-i-influensya sa'yo? Are they the friends of the cross of Christ, or they are the enemies of the cross of Christ? Di ba siya nga membro tayo? Di ba siya nga mission? Nabayag ka na mati diay. Kuna na hanlang bayin na gito eh. Nagturod na pa lang nga mapanmakigimong iti sabali nga simbahan, nga magdadadawal iti dito nga simbahan. Sadan tumay nga maturog dito'y balay. Mamuyot iti punak. Ijay nga men. Ibiyagin ka, kapsat. Tamatyo ka iti pamati. Kung pastor, laklakayan man, bay-bayang. Dumtong dito bundaway, maamiris na. But sabay kumatag subli, ito gusto ko paman. Amen. Kaya
Kung naday dyan, dadala ka rin dito eh, saan na nga makikimo? What an insult. Do you think these people, they are close to Christ? That's why you entertain them? That's why you fellowship with them? Tanungin mo yan sa sarili mo. Sana magkaroon ng kasagutan as we conclude this message. Anong sabi niya? Itong mga taong ito, their end is destruction. Ang Diyos nila, ang kanilang buksit, ang kanilang tiyan. Ang dayaw nila, diyan kay Baba inanda. Why? Because they mind earthly things. Sabihin mo sa akin ngayon, yung bang pinagsabihan natin, yung mga bang tinuriktar natin, ano ba yung pinaglalaban nila? Is it heavenly things or earthly things? Di ba tirasunda o galing? So nga dati binatayan, andan nga makigimo, adada dyan binatayan. No, dati kasar, adada dyan kasaran, uray mo dati pasyon disemba, misandan nga tubulong. Isn't that they mind earthly things? Paguranda dyan po na iti umili, yung dyan po na iti sa undi iti. And you must have the wisdom to understand this. Kasi nga tisarunsunan ditong galmay sa kada tayo before we pray. Ang yati manan ni Apostol Paul. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able, even to subdue all things unto himself. Ibig sabihin yan, then everything, it should be Christ. Why? Because he has the power to change you and me. Yung vileness natin, yung kakulangan natin, yung wickedness natin, yung uncleanness natin, siya lang ang makakaalis niyan, siya lang ang makakalinis diyan, wala nang iba. If you want to be close to Christ, then come to Him. Come near to Him. By heeding His warning, by holding His wisdom, and by working His will. Tumakbirto namin in the gospel. Apo Diyos, salamat. Masoong na ito'y na kapsan, gagayom, kakailan. Sabay kumahan po Diyos, at sa lunsod mitata, are we close to you? Or are you close to us? Holiness and wickedness cannot fellowship together. Darkness and light cannot be combined. Ang asim po Diyos, nawisod na kami. Hindi may sarang panagkarang. Mangrupod ako Diyos, panakawat mi. Kantipurpos mi, hindi ka ito yung may kami, tapno padayawan mi siguro. Kantapno, itibagi mi, nabalbaliwo. Bindisyonan na ito yung invitasyon. Talk to your people, talk to us. May every knee be bended. May head be bowed. May lips and tongue pray unto God. Can you say, help me Lord to be close to you? Because when I am close to you, I am far away from wickedness, from defilement, from the dogs, from the false teachers, and from the false believers. So, kanina gawain ka. Kaya yung ginakapsat. Ipundo ka nga naman. Dahil tayo gagay, pumuntusan ka nga namati. You will laugh at this message. You will scorn the messenger in the message. And you will say, basta siya, gusto tayo arami ko. Kung punang ka na kayo, God knows everything. Will you be encouraged to keep on moving? Nagkita saan pa'y makinamon niya ipamati, it is giving our life to God through the Lord Jesus Christ. Why? Because He paid it dearly for His life in the cross. Saan nga dyan religion? Saan nga dyan adal? Saan nga itisimbahan? Ginailan sa cross na do'y kati Kristo. Napay ayan, gapo iti baso iti tao, aling nga tao at managbaso. So masapol, nakulungan tayo, nagbaso tayo, and then
That's the only thing that qualifies us to receive Christ as our Savior. Magagawa mo yan sa pamamagitan ng Panginoon. How about your church? Will you be faithful to Christ? Will you be faithful in His church? Or you will believe the dogs, the evil workers, the false pastors, the false believers? Will you hold the false teaching? Or you will say, salamat Apostle Paul, salamat Philippian believers, tanda kayong managbarbagaki. Salamat ako Diyos, binigyan siya tanda. Lord God, Heavenly Father, here we are, as humbly as we are, we come unto you kneeling and asking Thee, make us close to you. Mabalin na ako Diyos. Kung masasilig kimikin ka, kaya't niya ako Diyos na maging close din ka. Nung awit-awit mi, dagito yung nga basura itibiyag. Akas ko na niya po sa po, let us forget the past. Failures, past sins, past murmurings, past complaints. And hold on the testimony of Christ. Ang asim ako Diyos, kadungyog na kami idwa niya eksak. Akas man makasi kami sa panagrago ni pamati. Danay, ananak. Kakapsat mis pamati. Kung sabay kumatay, pahay mo, iti-wisdom matalaga. Ang nga malilaw, ang nga kinagayong, ang nga kinabarkada, iti mga baka po Diyos, ludigat kinapun. Kung iti pagayata, biso kumati tayo gagayan, may suwa po Diyos, iti mangitid, iti great works. Nakasima po Diyos, dumlum na kanila. Salamat unay. Kineto'y nasa padayawan ni Tinagan, may tanong ka ako Diyos. Sabay kumatay, kineto'y nasimbahan, tanamin na ginidang ang tutubo kay may kat. Madayaw ka, mapadayawan na ka, may tanong ka. Kanayon na ako Diyos, pinagawan daw ng kamagbiyan. Salamat ako Diyos, pakawanin na kami, kinadaruti pa ko. Sabay kumatay, kasilulu kami ti matami, na makita mi ti madi, pagperiktaran mi ako Diyos. Nasalunat kami, kapno ada po Diyos panigsami, to wrestle against falsehood, false belief, false teaching. Tulungan na kami ako Diyos, pagulad din sa tuwan ng Espiritu. At balin ako Diyos, pamadayaw kung kahit hindi ito nasimbahan. Salamat iti paliging yung bahay mo, itong galmay. Salunat ako Diyos. Pero man nagapo kami iti kapulutan, sakripisyo itong galmay sa iti kumporta. Salamat at sa ako Diyos na nakawin kami ngamayan. Dahil salunat, dahil kilaksa. Ngasim ako Diyos, kasi kaya iti. Pangalan ni, nakasapulan ni, kawan sa mga. Tulungan na kami. Asyam na kami, pero kami ako Diyos. Sapay kumata, damod na gito'y dami. Panakatumpal, iti karkarin, iti biyag. Panakagas, iti sakit. Panaglungaw, iti biyag. Balegi, iti panagnegosyo. Pastamod, iti panagbula. Palong iti trabaho. Nang nanguna, iti pamati. Salamat ako Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So before we dismiss, I have to i-announce na next na activity tayo sa DBBS. Right? Kanyang aldaw di ay? May ba? May, huwag na